Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 23. Nagulat ang lahat. Narinig ng dalaga mula kay Luke ang sitwasyon ni Cyrus. Alam niyang mas mahirap pa sa daga ang lalaki. Kadalasan hindi niya kayang bumili ng pagkain sa cafeteria ng university. Kaya malamang hindi niya kayang kumain sa mamahaling restaurant na katulad ng Jack's Restaurant. But since nandito si Cyrus, ang only explanation lang nito ay nandito siya para mag-part-time job. Kaya ginamit ng dalaga ang sitwasyong ito para i-threaten si Cyrus at para na rin ilabas ang sama ng loob niya sa kanya. Mas mabuting lumuhad ka na at humingi ng tawad sa akin ngayon. Hindi ko napapalakihin ang sitwasyong to kung maganda ang pagkakasabi mo ng sorry. Kung hindi, sasabihin ko sa manager na tanggalin ka ngayon din. Mayabang na sabi ng babae habang naka-cross arms. Hindi ako empleyado dito, so kung gusto mong tanggalin ako ng manager, edi ay patanggal mo ako. Malumanay na sagot ni Cyrus. Haha. The girl sneered and then said. Huling-huli ka na nagpapanggap ka Perrin. Then if you're not an employee here, are you a customer? Don't tell me you're here to eat. Don't think I don't know about you, Cyrus. Narinig ko na ang lahat tungkol sa'yo kahapon sa university. Walang oras si Cyrus ngayon para makipag-usap ng walang kabuluhan sa babaeng ito kaya tumalikod na siya para umalis. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Walang pag-aalinlangan na hinailan ng babae si Cyrus sa braso bago sinabing, hindi siguro madaling mag-apply ng part-time job sa ganitong lugar no Cyrus. At the very least, it's a decent job compared to picking up trash. Am I right? Gusto mo ba talagang matanggal ka dito? Please let me go. Hindi nga ako empleyado ng restaurant na ta. Nandito ako para kumain. At saka nagsorry na nga ako sa'yo kahapon, just get over it. Naiinip na bulyo ni Cyrus sa dalaga. Kahit na pang model ang hitsura at pangangatawan ng babae. Ang ugali niya naman ay nakakasuka. Wala talagang magandang impression si Cyrus sa kanya. At talagang nagmamatigas ka ah. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Kinuha ng babae ang cellphone niya at may tinawagan. Hello, is this Manager Zamudio? Naiiritang tanong ng babae. Ako nga po. What can I do for you, Miss Suarez? Madalas na kumain ang dalaga sa restaurant na ito kaya kilala na siya ng manager dito. May empleyado kayo dito na binabastos ako. Pinapahingi ko siya ng tawad pero nagmamatigas siya. Manager Zamudio, come and deal with this man immediately, or I will never eat at your restaurant again. Mayabang na sigaw ng babae. Miss Suarez, wag po kayong mag-alala, parating na po ako. Kinakabahang sagot ng manager. Makakasira kasi sa image ng restaurant kung malaman ng iba na nambastos ng customer ang empleyado nila. Nandito ako sa CR, bilisan mo. Malumanay na sagot ng dalaga sa kadirektang ibinaba ang tawag. Maya-maya lang darating na ang manager. Let's just see what will happen to you. Nakasmirk na sabi ng dalaga habang binabalik ang cellphone sa bulsa niya. Di ba sinabi ko na sa'yo kanina? Hindi nga ako nagtatrabaho dito. Pwede bang tigilan mo na ako? May importanteng gagawin pa ako. Walang magawang sigaw ni Cyrus. Ha, natatakot ka ngayon no? Ngumisi ang dalaga at nagpatuloy. Kung luluhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon. Tapos na ang bagay na ta. Sasabihin ko rin sa manager na wag ka nang tanggalin. Pero kung magmamatigas ka talaga, tignan na lang natin kung saan ka pupulutin. Napatitig sandali si Cyrus sa babae. Pagkatapos niyang mag-alinlangan sandali, sinabi niya. Sige, hintayin natin ang manager. Hindi siguro in-expect ng babae na kahit na ganito na ang sitwasyon, hindi pa rin magpapatalo si Cyrus. Pagkatapos niyang mag-alinlangan, hindi na nagsalita pa ang babae bagkos ay tumahimik na lang at hinintay dumating ang manager para parusahan si Cyrus. Makalipas lang ang ilang sandali, nakita ni na Cyrus at ng dalaga ang nagmamadaling manager sa Zamudio kasama ng 7 o 8 security guard. Dahil siguro sa ingay ng mga security guard, nagkumpulan ang mga customers na nakakita sa kanila sa labas ng CR. Miss Suarez, ano pong nangyari? Nalilitong tanong ng manager nang makalapit na siya sa dalaga. This employee of yours threw water on my face on purpose. Manager Zamudio, you should fire this person quickly.
Nang makita ng babae na marami na ang nanunood sa kanila, nahiya siyang sabihin na binastos siya ni Cyrus. Kaya ibang excuse na lang ang sinabi niya. Nang marinig ni Manager Zamudio ang sinabi ng dalaga, mabilis niyang ibinoling ang kanyang mga mata para tignan si Cyrus. May bakas ng pagdududa na sumalay sa kanyang mga mata. Ano pa ang ginagawa mo, manager? Narinig mo ba ang sinabi ko? Ang sabi ko, sisantihin mo ang taong ta. Naiiritang sigaw ng dalaga nang makitang walang ginagawa si Manager Zamudio. Miss Suarez, sa tingin ko po may hindi po tayo na pagkakaunawaan. Hindi po empleyado ng restaurant ang lalaking ta. The manager said helplessly. He doesn't work here. Gulat na tanong ng dalaga pagkarinig niya ng sabi ng manager. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo kanina, ayaw mo maniwala. Malumanay na sagot ni Cyrus. Nag-alinlangan saglit ang dalaga pagkatapos ay sinabi, kahit hindi siya nagtatrabaho dito, hindi ba pwedeng paalisin mo siya dito? Ma'am, please don't make this hard for me, okay? Guest po kayo at guest din po itong taong ta ng restaurant namin. Kung may away po kayong dalawa, I suggest that you solve it in private po. Labas na po ang restaurant sa kung ano pong nangyari sa inyong dalawa, pabulong na sagot ng manager. Hindi na nakapagsalita sa gulat ang dalaga dahil sa sinabi ni Manager Zamudio. She doesn't want to let Cyrus go just like this. Nika, anong problema? Sa sandaling ito, biglang narinig ng lahat ang isang malambing at eleganteng boses. Napalingon ang lahat kasama na si Cyrus sa kung saan nanggaling ang boses. Nagmula ito sa likod ng nakiki-osyosong customer. Nang makita ni Cyrus ang magandang babaeng ito, naestatwa siya sa gulat. Kahit na napakaraming magagandang babae sa Laguna University, feeling ni Cyrus mas maganda pa rin ang dihamak ang babaeng nasa harap niya ngayon. Kahit na sina Faith, Diana at ang iba pa ay wala man lang panama sa babaeng ito. Nakasuot ng white dress ang magandang babae. Kaya para siyang isang diyosa na naglalakad sa kumpulan ng mga tao. Agad na napatulala si Cyrus. Kabanata 24. May ebidensya ka ba? Sa loob ng Jack's Restaurant. Tulalang nakatitig lang si Cyrus sa magandang dalaga na naglalakad papunta sa kanila. Gulat na gulat, white dress, high heels, light makeup, and a seductress-like figure but an angel-like face. Dagdag mo pa ang cold temperament niya. Pakiramdam ni Cyrus na isang fictional character lang itong maganda at aloof na babaeng ito. Kasi hindi talaga kapani-paniwala na may taong kasing ganda tulad niya. Hindi niya lubos maiisip kung totoo nga bang may isang diyosang tulad niya ang nabubuhay sa mundong ito. Mahigit 10 minutong naghintay sa private room ng dalaga. Nang ma-realize niya na hindi pa bumabalik ang kasama niya. Medyo nag-alala siya na baka may nangyaring masama sa pinsan niya kaya lumabas siya para hanapin ito. Pero hindi niya lubos akalain na makikita niyang nagtatalo ang kasama niya at si Cyrus pagkalabas niya pa lang ng private room. Nika, anong nangyayari? Nakakunot noong tanong niya pagkakita niya kay Cyrus. Inson, this bastard bullied me just now. Agad na pumunta sa gilid ng dalaga ang babae kanina at nakakaawang nagsumbong. How? Natigilan sandali ang dalaga bago nagtanong. Sinabuyan niya akong tubig. Nagmamadaling sigaw ng babae. Tinignan ng mahinhing babae si Cyrus at saka mahinang sinabi. Nika, sa tingin ko hindi niya naman sinasadya yon. Hayaan mo na, medyo naging panatag naman ang loob ni Cyrus. Nang marinig niya ang sinabi ng dalaga, pakiramdam niya na mas maayos pa kausap itong magandang dalagang ito kesa doon sa naunang dalaga. Inson, hindi mo gets eh. I swear sinadya talaga ng taong to yun. Nagmamadaling sigaw ng dalaga nang marinig niya ang sinabi ng pinsan niya. Paano mo nalaman na sinadya niya nga? Kabisado na ng magandang babae ang ugali ng pinsan niya kaya napangiti na lang siya. At dahil na rin sa pagngiti niyang iyan, mas lalo pang napatulala ang mga customers na nanonood sa kanila kasama na din dyan si Cyrus. Saglit na nag-alinlangan ang dalaga bago nagtipto at bumulong sa magandang babae. Matapos marinig ang sinabi niya, may kakaibang tingin na sumilay sa mga mata ng babae pero hindi na siya nagsalita pa. Manager Zamudio, kakasabi mo lang kaninana dahil customer din ang lalaking ta ng restaurant. Hindi mo siya basta-basta mapapaalis. Ano kung hindi customer ang taong ta? Can you kick him out? Alam ng babae na hindi siya pipigilan ng mahinhin na dalaga kaya malakas ang loob niyang itinuro si Cyrus at sumigaw. Hindi siya customer. Naguguluhang tanong ng manager. Kung hindi siya pumunta sa restaurant para kumain, anong gagawin niya dito? Ma'am, ano pong ibig niyong sabihin? Nakakunot noong tanong ng manager.
Kilala ko ang taong ito. Mahirap lang siya, madalas siyang namumulot ng mga bote sa Laguna University. Hindi nga siya makapagbayad ng tuition niya so saan siya kukuha ng pera para kumain sa mamahaling restaurant katulad nito. The girl exclaimed eagerly. Napatingin ng manager kay Cyrus may bakas ng pagdududa sa kanyang mga mata. Oo, tignan mo nga ang suot niya halatang binili niya lang sa ukay. Paano siya magkakaroon ng pera para kumain dito? Sa tingin ko may ibang intensyon ng taong yan kaya nagpunta siya dito eh. Kahit na wala siyang ibang intensyon hindi dapat yan papasukin dito. Baka mawala ng gana ang mga ibang customers. Matapos makita ang damit ni Cyrus, nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid nila. Mas lalo pa yatang yumabang ang dalaga nang marinig niya ang mga bulungan ng mga tao. She stepped forward and continued. Manager Zamudio, I suspect na nagpunta ang taong to sa restaurant nyo para magnakaw. You should drive him out of here immediately. Nang marinig ng lahat ang sinabi ng dalaga, dali-daling nagbago mga ekspresyon nila. Lahat sila yumuko at kinapkapan. Mga sarili para tignan kung may nawawalang gamit ba sila. Naging tense na rin ang ekspresyon ng manager sa sandaling ito. Kung talagang magnanakaw nga talaga si Cyrus dito tulad ng sinabi ng babae. Magsisisi din siya kasi kapabayaan ito. Kung malalaman ito ng boss niya siya ang mananagot. Paano mo na lamang nagpunta ako dito para hindi kumain? At bakit mo ako tinatawag na magnanakaw? Poker face na sabi ni Cyrus habang dahan-daang lumalapit sa babae. Can you afford to eat in place like this? The girl laughed at Cyrus with a sneer. Problema ko na yun kung afford ko ngang kumain dito. Eh ikaw, may pruweba ka ba na hindi ko kayang kumain dito? May ebidensya ka ba na magnanakaw nga talaga ako? Cyrus asked the girl in an unusually calm tone. Nang makita ng babae na confident si Cyrus nagpanik siya ng unti. Alam niya kasi sa sarili niya na haka-haka niya lang ang mga sinabi niya. Ngayong hinihingan siya ng pruweba ni Cyrus wala siyang mabigay. Nika, why don't we just let this go? Ayaw na ng magandang babae na lumaki pa ang gulong ito kaya marahan niyang pinagsabihan ang pinsan niya. No, wala talagang pera ang lalaking ta. Dahil malapit niya ng maisigawa ang revenge plan niya natural lang na ayaw ng babae na sumuko ng ganun-ganun lang. Ma'am basta may maipakita lang po kayong ebidensya na iba ang ipinarito ng taong to sa restaurant namin. Pwede po siyang mapaalis ngayon din po. Nilapitan ng manager ng babae sa kabinulungan. Nang marinig ng babae ang sinabi ng manager, hindi niya naiwasang mapatigil sa kinatatayuan. The expression on her face was very helpless. Because she really couldn't find any evidence now. Since you want proof I can testify. Sa sandaling ito may lalaking nagsalita. Nang marinig ni Cyrus ang boses na ito, napalingon siya sa likuran niya. Nakita niya si Kai at Faye na naglalakad papunta sa kanila. Who are you? Hindi kilala ni Manager Zamudio si Kai kaya nakakunot noo siyang tinanong ito. Hindi na mahalaga kung sino ako ang importante ay kilala ko siya. Habang nagsasalita si Kai ay tinitigan niya si Cyrus. Sino siya? Ang pangalan niya ay Cyrus. Isa siyang estudyante sa Laguna University at classmate ko. Kilalang kilala ko siya. Usually namumulot siya ng mga bote sa university namin. Paano siya makakakain sa restaurant na ito? Napakahambog na sabi ni Kai. Natigilan ang lahat nang marinig ang sinabi ni Kai. Kung kanina na ini-insist ng dalaga na hindi afford ni Cyrus na kumain dito, medyo nagdududa pa sila. Pero ngayon 2 tao na ang nagsasabi nito kaya parang credible naman ang sinabi ng babae.